Ako po mga kababayan, Vice Ganda, nasa delikado yung sitwasyon. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang gabi sa aking mga supporters, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, dahil nga sa pambabastos, sa pambabalahura ni Vice Ganda kay dating Pangulong Duterte, ay nasa delikado itong sitwasyon ngayon ni Vice Ganda mga kababayan. Dahil alam naman natin, itong mga solid supporters ng mga Duterte ay hindi naman papayag na ganon-ganon na lang nabastusin nitong si Vice Ganda, yung ating dating Pangulo mga kababayan, na minahal ng mas nakakaraming mga Pilipino. Kaya ayon kay Christy Fermin mga kababayan, itong si Vice Ganda, delikado ito pag halimbawa maglakad-lakad ito sa labas mga kababayan at makita ng mga Duterte supporters. Totoo talaga yan. Talagang maraming galit ngayon kay Kabayong Pitra mga kababayan. Dahil nga sa pambabastos niya. Kaya dating Pangulong Duterte, nasa dahig na nga mga kababayan. Nakakulong sa dahig. Kinidnap mga kababayan. Hindi pa nga matanggap ng mga Duterte supporters yung ginawa ng administrasyong ito kay dating Pangulong Duterte. Sinakyan pa nitong kumag na ito. Itong kurimaw na ito. Talagang binabalahura pa niya itong si dating Pangulong Duterte. O ngayon, pati nanay nito mga kababayan, hindi nakaligtas sa galit ng mga Duterte supporters mga kababayan. Talagang binabas din pati nanay nito. Dapat din naman talaga. Hindi natin masisisi itong mga Duterte supporters mga kababayan. Kahit ako, galit tayo dyan sa taong yan, sa kabayong yan. Dahil bakit ginawa niyang katatawanan itong si dating Pangulong Duterte na hindi naman lingid sa ating kaalaman mga kababayan, na napakaraming nagawa, maraming naitulong sa ating bansa, tapos babastusin ka lang ng isang Kabayong Pitra na ito, na wala namang ginawa, wala namang ibang bukang bibig itong bastos, itong hinayupak na ito. Masamang i-employ ito mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung mga kabataan natin ngayon, makikita natin na parang lumihis na din ang landas. Hindi na rin nila malalaman kung babae ba sila o lalaki. Dahil sa impluensya nitong hinayupak na itong Pitrang Kabayo na ito. O kaya hindi siya nakaligtas din ni Christy Fermin mga kababayan. Binabatikos nito ni Christy Fermin at mga kababayan, dahil nga bastos din naman talaga ang bunganga nitong si Vice Ganda mga kababayan. Ito na, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Matindihan po ito na ang kanyang makakaengkwentro dito ay ang hukbo. Isang malaking hukbo ng mga DDS. Oo, eto na yung mga supporters ng dating Pangulo. Na hindi na inaasa na nagsimula sa biro na ito na. Ito ang bunga ng pagbibiro niya. Ayan. Ito'y nagsimula sa paglalaro. Ay, May laro eh. Oo. Na hindi niya inaasahan ito. Hindi niya ito inaasahan, pero hiningi niya. Kaya binibigay sa kanya ngayon. Correct. Okay, tulad po ng aming sinasabi, bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Dito po tayo sa emosyonal na aspeto. Alam naman po natin kung ano ang nagaganap ngayon sa kanilang kampo. Ang kanila pong hinahangaan ang dating Pangulo, ang itinuturing po nilang pinakamahusay na Pangulo na nagkaroon ng Pilipinas. Yun ang kanilang paninindigan. Totoo. Nasa dahig po ngayon, nasa Netherlands, nakakulong, may edad na. Ano ang sabi nila? Kapag nakahiga na ang tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a dying dog. Sabi niya. Oo. Kasi napakasensitibo nitong napakasensitibo ang topic na ito na kanyang pinaglaruan sa kanyang concert kamakailan lang. Kaya nakita mo, nagsalita ang lahat na nasaktan. Ang mga nagsasalita ngayon at nababasa natin, nakikita, yun yung mga taong sumusuport at namamahal. Sobrang nasasaktan. Yes. Sila po ngayon ay mga sugatan, sabihin na natin. Talagang malulungkot po sila dahil hindi nga nila alam kung ano ang magaganap doon sa Netherlands sa kanilang iniidolong Pangulo. Totoo. Tapos pinakialaman.
Kaya nga, parang hinamon niya ang tao na tulog. Ayan, gagising datoy ng DDS. Sa salitang kolokyal, binulabog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Yun, Ganun lang yun. ang nangyayari ngayon Oo. sa kanya. Unahin na natin. Ako napapanood ko lahat. Napapanood ko talaga lahat. At saka na iba-ibang version at iba-ibang tao at sanglupalop nagmumula. Totoo. Meron sa Spain. Oo, Diyos ko. Meron po talaga ha. Meron sa Amerika. Oo. Meron sa Southeast Asia. Oo. Meron sa Europe. At meron dito sa Pilipinas. At sa iba pa pong maraming lugar. Matindi po talaga. Ito yung literal na ipinapako sa krus si Vice Ganda Ayun, talaga. totoo. At sabi nga natin, hindi niya ito inaasahan. Oo. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sunog na magaganap pagkatapos niyang paglaruan ang pangalan ng dating Pangulo. Maaring nag-expect sila habang sinusulat nila itong script na ito, pero hindi ganito kalaki. Maaring pag-usapan sila, pero hindi ganitong magagalit ang sambayanan. Yung ano dito, hindi na po ito question ng politika laban sa politika. Ito po ay question na ng respeto na ibinibigay sa mga dating naglilingkod sa ating bayan, katulad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung respeto talaga yung nawala dun Oo. Doon humuhugot kasi, doon sila humugot, doon sila nagsimulang umalma at nasaktan at nagsasalita ng mga nararamdaman nila. Oo. May mga nagbabanggaan ngayon, of course, di ba? Yung grupo nila PBBM. Yes. May mga kulay na pula, may dilaw, May pink. may asul, may pink, merong green, di ba? Pero hindi na po ito ngayon usapin ng ganyan Nagtatanggol talaga ang mga DDS dahil sa kalagayan ngayon ng dating Pangulo. Kung ordinaryong senaryo lang to, Oo. yung nandyan lamang ang dating Pangulo at nakikipagbiruan, Totoo. malakas, Totoo. hindi nakakulong, hindi ganito. Ay, hindi. Hindi ganito ang mangyayari, di ba? Ang question na po kasi ngayon, hindi na question ng politika yung labanan, question na po ito ng paiiralin sa usapin ng kagandahang asal sa isang sibilisasyon na tulad natin na dapat ay may respeto. Ayun, salitang respeto kasi ang hinahanap. Yun ang hinihingi. Correct. Di ba? Okay, ano ang una? Galit na galit ang mga DDS. Ngayon, lahat ng butas na pwede nilang masilip laban kay Vice Ganda, ginagawa nila. Katulad yung, huwag ka nang nagpapanggap na makabayan ka, na kunwari nagagalit ka sa China. Pero kumustahin mo naman ang mga raw materials mo, ang mga binebenta mong produkto dun sa iyong Vice Cosmetics, di ba? Made in China. Ayun lang. Pati yun napunta dyan sa makeup na yan. Totoo yan. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ito yung pinopromote niyang sugal, yung online gaming. Na kung saan alam naman natin na Sinabi niya ehemplo siya ng mga kabataan at influencer siya. Kung ano ang sasabihin niya, nakaka-apekto sa lahat. Ang sabi niya noon, wala akong nakitang nagsugal na gumanda ang buhay. Yes. Pero pinagkakitaan niya. Di ba? Nag-endorso siya ng sugal. Ano yung ikatlo? Ay, ikatlo din siyempre ang tinuputakpi at ang dinulabo ngayon ng mga DDS, yung kanyang mga commercial. Na ang dapat Endorsement. ma-endorsement niya, i-boycott ito lahat. O lalo na isang food chain at saka yung mga delivery na nanawagan talaga Mga sila na cats, na diba? i-boycott. At marami pang iba. At saka alam mo, kagulat-gulat, totoo talaga nagkakaisa ang mga DDS. Ilang oras pa lamang pagkatapos ng kanyang unang gabi ng concert, 1 milyon agad ang nabawas sa kanyang sa IG. Ay, nakakabahala talaga yan. Kasi mararamdaman mo talaga na parang isang kumpas. Kung nakahati ang daan. Totoo. Nakakatakot yan. At saka sabi nga ng ating mga kababayan, nakakalungkot kasi sa It's Showtime, tumatalak ka pa ng kung ano-anong parang words of wisdom. yung mga pangalan. Kung ano-ano yung mga buhay. sinasabi mo. Pero anong ginagawa mo tungkol, sasabihin niya kunwari, ingatan natin ang ating mental health. Diba? Mental health ang sinasabi mo. Pero ikaw ang unang-unang nambubuli. Anong ginagawa mo sa mga kasama mo? Si Oga Alcacid, pinapansin mo, ang maliit niyang height. Diba? Ang mata ni Jong Hilario, diba? Ano pa? Lahat. Si Lassie, kung pansinin niya na hindi maganda, pangit, diba? Ganon. Si Ann Cortez, kung pansinin niya, grabe din, Yung bibig niya. Yung bibig niya, laki Skin ng tube, sabi diba? niya. Ganun ba yun? Yan, napapansin po ngayon sa kanya yung mental health advocate daw siya, pero number 1 na nambubuli, diba? Totoo. Ano tuloy ang nangyayari ngayon? Anong naganap? Naku, eto na ngayon. Binibueltahan tuloy ng mga taga-suporta ng dating Pangulo at
At iba pa, hindi lang yung kanyang nanay na nakakaawa. Na yung tahimik na hindi nila na-anticipate na hindi man ako mabueltahan, baka bueltahan ang mga mahal ko sa buhay. Dapat tinignan niya yun. Doon yung parting yun, dapat yung nagkulang sila. At saka kung tutuusin po talaga, hindi dapat madamay dito ang kanyang ina. Totoo naman. Wala naman pong kasalanan ang nanay niya doon sa pagbibitiw niya ng mga salita na paglalaro. Salita ng paglalaro laban sa dating Pangulo. Pero ano ang nalaman natin? Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Yung nanay niya, may mga memes. At saka kung ano-anong mga salita. Alam niyo po, pagka napapanood ko at napapakinggan yung mga bira sa kanya ngayon ng mga DDS, ako ang nanliliit. Ako talaga nanliliit, diba? Mababanggit ako ng ilan kay Bistak Pilipinas. Bisdak Pilipinas. Si Papa Dudu. Papa Dudu. Oo. Si Banat Bay. Si Banat Bay. Alam niyo naman po na ang mga taong ito talaga ay nakikipaglaban ng patayan para sa dating Pangulo. Para po sa kanila, kapag sinaktan niyo ang Pangulo, sinaktan niyo na silang lahat na nagmamahal sa ating dating Pangulo. Oo, kasi naniniwala sila, tatay nila yun eh. At Tatay Digong. Tatay Digong ang tawag sa kanila. Kaya ngayon, siyempre alam mo naman ng mga taong galit. At saka alam mo, di ba, sa mga Pilipino, di ba, pag magaling yung bata, tatanong ka agad, sino bang nanay niya? Tama. Oo. Pero pagka sino bang mga magulang niya? Kaya hindi pwede hindi madadamay ang nanay niya dito kasi ganun ka agad Ito ba, hindi ba siya pinagsabihan ng nanay niya? Hindi ba siya sino bang nanay ng batang yan? Bakit maldita yan? Bakit ganun ang bunganga? Laging ganun kung saan ang pinakamahinang bahagi ng iyong pagkatao, doon ka rin bibirahin. Kinuha mo ang emosyon ng mga DDS. Alam mo naman kung paano mahalin ng mga died in the world Duterte followers ang kanilang dating Pangulo. Tatay nilang itinuturing. Pero sinaktan mo. Anong inaasahan mo? Dugoan sila ngayon Dugoan ang kanilang emosyon. Anong inaasahan mo? Pinaglaruan mo yung tatay nila? Hindi ka nila babalikan? Diba? Kaya nakita mo kung ano man, nakakalungkot lang kasi, pero wala na tayong magagawa doon. Ang social media, lahat pwedeng magsulat, pwedeng magkomento. Kaya wala na. Open na kaya kung ano-ano na. At saka alam mo, nakakatakot ito si Vice. Alam mo kung bakit? Gagamitin ko yung sinasabi ng DDS, Vice pangit, kasi hindi na doon sa ganda. Dapat daw palitan ng pangalan. Palitan ng pangalan. Alam mo yung kinatatakot ko dito. Nakita niya naman sa buong mundo ang Pilipino kung paano sinuportahan si Pangulong, si dating Pangulo. Ang nakakatakot ko, baka pumunta din sa ibang bansa, biglang may sumapak sa kanya. Diba? Biglang may umano. Kahit nga dito nakakatakot, diba? Hindi mo alam kung sino ang gagawa sa iyo. Diba? At eto pa, diba, pinakialaman din naman niya ang sitting president, diba? Sa pamamagitan ng uto-utong si MC at saka si Lassie. Pinakialaman din niya. Pero hindi gaanong nagpakita ng pagsuporta sa kasalukuyang Pangulo ang kanilang mga taga-suporta. No? Napansin ko lang. Yes, kasi itinuon talaga lahat nila kasi dalawang grupo nga ang nagbabangayan, di ba? Tapos, di ba? Syempre, yung kung saan yung mas yung alam mong lalaban, yung pag nakanti mo talagang mag-iingay talaga kasi yung sila ngayon malungkot at talaga nagdaramdam sa nangyayari. Ano to isang hukbo ang kalaban niya ngayon. Napakasakit nito. Kung tawagin siya, panot, kalbo, tapos vice pangit. At saka yung bulog ganun. Kasi naman pinakailaman, pati yung kakampi rin ng mga DDS na si Senator Marcoleta, di ba? Tapos, inaano sa kanya, porque ba isa si Senator Marcoleta sa mga naging dahilan kung ba't nagsarado ang ABS-CBN, gaganyanin mo at meron pang lumalabas ang nagpapasweldo daw sa kanya ngayon. Ayun tinatawag nilang si Tambaloslos. Of course, magbibigay galang tayo. Hindi naman natin tatawagin ng Tambaloslos. Si House Speaker, Romualdez. Yon. Kasi nga, siya ang nakabili ng isang bahagi ng ABS-CBN. Kaya parang lumalabas pa pinag-utusan. Kasi mga kababayan, hindi naman kaya pala talaga itong si Martin Romualdez ang nag-utos nito kay Vice Ganda para bastusin niya itong si dating Pangulong Duterte. Ang kawawa dito mga kababayan at delikado nga itong si Vice Ganda. Kasi nga hindi natin alam
yung utak ng mga Duterte supporters, mga kababayan. Hindi naman natin sinasabi na mga basagulero, mga nananakit, ito mga Duterte supporters, mga kababayan. Pero hindi natin pwedeng pigilan kung ano yung kanilang nararamdaman. At isa pa, mga kababayan, baka naman, kung halimbawa, saktan ito si Vice Ganda, kung may mangyaring masama nito, tapos ibibintang ngayon sa mga DDS para magmukhang masama itong mga Duterte, mga kababayan. Baka din mangyari sa kanya yan. Kukursunadahin siya ng ibang grupo. Halimbawa na lang, mga kababayan, itong mga nasa mga dilawan, mga kababayan, kung ano mangyari na masama kay Vice Ganda. Kasi nga, mainit itong usapin na ito ngayon. Talagang pinag-uusapan ito, baka mamaya sakyan ng ibang grupo na galit sa mga Duterte, mga kababayan, at ibibintang nila ngayon sa kampo ng mga Duterte. Yan ang talagang nakakatakot. Kaya delikado, mag-ingat itong si Vice Ganda. Baka yun nga, baka sakyan ng ibang grupo ito na galit sa mga Duterte, tapos ibibintang nila sa kampo ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at sa mga supporters ni dating Pangulo Duterte. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout kay Ma'am Idisa Borvi, kay Minald, shoutout. Shoutout na rin kay Dante Fira, shoutout kay Sit ng Camarines Norte. Excuse me, shoutout kay Maria Diquiros, shoutout kay Member J. Religious ng Pulang Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco, si Dion, at saka si Yuri, at saka si Saki. Shoutout na rin kay Ma'am Susan 786, shoutout kay Timothy Balingit. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Arnel Purillo. Shoutout kay Dante Espinolia. Shoutout kay Antonita Tunavia. Shoutout na rin kay Roger Tayo. Shoutout kay Florencial Leonor. Ma'am, shoutout sa iyo. Imelda Pasco, shoutout sa iyo, ma'am. Bibo Tiro, shoutout tayo, idol. Shoutout na rin kay Mibelen Balikaw ng Ilocos Norte. At kay Guillermo Cipres. Ricardo Mabulak, shoutout din sa idol, at kay Carl. Maraming salamat. At hanggang dito na lang muna once again. This is Ron TV mo. Ingat lahat. God save the Philippines.